Good morning mga kapaps, good morning mga kababayan. Ngayon Friday po tayo mga kababayan. Magandang araw sa ating mga kababayan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa Amerika, sa Asia, sa Europe. Magandang araw po sa inyo mga kababayan. Pag-usapan po natin ng kaunti ito si Mig Zubiri sa kanyang sinasabi na witch hunt daw laban kay BP Sara. Ito si Mig Zubiri mga kababayan ay nagpapalusot pa, kunwaring parang pwede sa 50-50. Ito si Mig Zubiri, sinasabi niya na ano siya, in favor sa impeachment. Pero sa bandang huling ng interview sa kanya, ang sabi niya naman doon mga kababayan na to remove yung isang taong gusto nyong alisin dahil is malaking contender sa 2028. Itong mga senado natin mga kababayan ay ano talaga, ay ginagawa tayong walang alam sa batas mga kababayan. Gumagawa sila ng mga maling information para sa atin mga kababayan, para sa mga taong bayan. Yung mali tinitwist nila na magiging totoo, yung totoo tinitwist nila ng mali. Diba mga kababayan, isipin nyo na lang yung ginawa ng Senado na ibinalik, pinaremand ang impeachment complaint kesyo daw walang sertifikasyon ng mga congressman. Ano ba ang congressman? Ano ba yung congress? Diba ko equal branches sila ng government, tapos hanapan mo ng sertifikasyon. Halal ng taong bayan ng mga ating congressman. Grabe itong mga senador natin mga kababayan. Kaya ito si Mig Zubiri na sinasabi niya witch hunt daw, ang daming kaso laban sa ating Vice Presidente, 7 kaso. Hindi lang doon sa confidential fund ng OBP at saka DepEd. Mga kababayan, 600 million plus. Yung 125 million 11 days lang naubos na. Tapos ang sinasabi niya mga kababayan, halos lahat ng mga mayor sa buong Pilipinas may confidential fund. O di kong alam yung may mga confidential fund at may mga irregularities sa kanilang confidential fund, ba't hindi yung sampahan ng kaso? Diba? Bakit kayo mga senador wala kayo confidential fund? May mga bodyguard din naman kayo kahit mga congressman may mga bodyguard yan. Diba? Kung may mga hocus-pocus yung mga LGUs, ba't hindi nyo kasuhan yung mga mayor na yan kung gumastos ng pera na taong bayan? Ito sa BP natin 11 days 125 million ang inubos mga kababayan. Dito nga sa interview sa kay ang ibig sabihin po pala mga kababayan ng witch hunt, tinignan ko po dito sa Google, an intensive inquiry originally or purportedly to discover and expose dishonesty, subversion or other wrongdoings, the scope of conclusion of which often include and bring harm to innocent person of their reputation through reliance. Kung wala siyang kasalanan si BP Sara, halata naman mga kababayan. Isipin mo, gumawa ka na 16 na abogado, kakampi mo pa yung 18 senador. So sa makatuwid, hindi naman siya umaattend ng mga hearing nung araw kahit sa Senate, sa Congress, isang beses lang hindi naman sumasagot mga kababayan, di ba? Kumuha na nga siya, di ba? Kung wala siyang kasalanan, kung inosente siya, kung heresy ang mga sinasabi sa kanya, good for her, di ba mga kababayan?
Di kasuhan niya yung mga taong nagsampa sa kanya sa impeachment. Takot na takot itong mga senador natin eh. Hindi mo maintindihan bakit takot sila na maumpisan itong impeachment laban sa ating VP Sara na kababayan. Yun na nga, wala nang ginagawa. Ayun na naman sa Netherlands, The Hague, the Netherlands. Nagbabakasyon na naman doon, sumasahod. Diba? Dito mga kababayan, oh, pakinggan natin dito yung isang isang vlogger din, ang isang si Kristan, no, isang kakamping pero maganda po ang kanyang puntos sa kanyang sinasabi mga kababayan tungkol kay Mig Zubiri at doon sa sinasabi ni Mig Zubiri. Isang witch hunt lang daw itong impeachment trial ni VP Sara. Yan ang sinabi ni Senator Mig Zubiri nung kanyang press con nung nakaraang araw. Ngayon sa video na to, titignan natin kung tama ba si Mig Zubiri sa kanyang pagbanggit na isang witch hunt lang to o kaya hindi. At pag-uusapan din natin yung kasalukuyang interview na ginawa niya with Karen Davila to explain kung ano ba yung ibig niya sabihin dito sa comment niya na witch hunt. At tignan natin kung ano ba talaga ang iniisip o balak gawin ni Mig Zubiri. Unang-una, yung pagkabanggit niya ng witch hunt. Ito yung sinabi niya sa kanyang press con. Panoorin natin to. Whether I am pro-Sara or not, I cannot, I have to listen to the evidence that will be presented by them. Of course, I have some biases. I think that it is a witch hunt because they want to remove her from public service para yung iba makaupo at yung iba ay mawawala ng kandidato na kalaban pagdating sa halalan ng 20. So narinig ng mga kababayan, mga biases daw. Tapos ito remove VP Sara para tumakbo sa 2028. So sa pag-analyze mo sa kanyang mga sinabi mga kababayan ay nag-aano siya mga kababayan, playing safe. Kasi pagdating na 2028 tapos na yung karir niya sa bilang senador mga kababayan. Kaya ganoon ang sinasabi ni Mig Zubiri mga kababayan. Sige pa, tuloy natin mga kababayan. 2028. But I will set that aside. I'll set my bias aside because we have to follow the process. Yan ang proseso ng konstitusyon. It cannot be changed. If we violate that, then we violate our oath of office when we say that we will defend and protect the Constitution of the Republic of the Philippines. So, definitely, we have to do what is right here. Okay, pag pinakinggan mo yung sinabi niya dito, sinabi niya, natingin niya isa itong witch hunt, pero gagawin daw niya yung trabaho niya bilang isang senador at isang impeachment trial judge. At kailangan daw nila gawin yung kanilang tungkulin. So, yung pong sentence niya naman says that he may be impartial. But the problem is this, na binanggit niya, natingin niya witch hunt to. Ngayon, tinignan natin dito, ano ba ang definition ng witch hunt? Ang witch hunt ay isang attempt to find and punish a particular group of people who are being blamed for something, often simply because of their opinions and not because they actually have done anything wrong. Okay, yan yung operative sentence here. Oo, Yung tama. that they did not do anything wrong. Kasi pag wala kang ginagawang mali, tapos pinaparusahan ka o hinahabol ka, yan ang witch hunt. Kung wala kang ginagawang mali. Ngayon, ang tanong natin, meron bang nagawang mali si VP Sara o wala? Yun lang yun. Pero ang rason... Diba mga kababayan, kung walang ginawang mali si VP Sara, hindi harapin niya ang impeachment trial. Gawin ng mga senador ang impeachment. Ito kasi mga senador naman, lalo na si Chisi Caldero, ang daming sinasabi sa press con. Tapos pag mayroong daw mayroong mag-isang tawag nito, parang magbigay ng kanyang conclusion na to dismiss, wala siyang magagawa kundi i-dismiss yung so doon pa lang nilulutong Macau na mga kababayan, lutong Macau na ang impeachment. O sige, pakinggan natin ulit mga kababayan.
na binigay ni Mig Zubiri, ang tingin niyang witch hunt to, ay hindi dahil sa definition na to. Sinasabi niya na tingin niya ginagawa daw to kasi gusto nilang tanggalin si Sara from possible presidential race in 2028. Kaya daw nila to ginagawa. Pero again, set that aside. Kasi ang tanong natin, meron bang ginawang mali si VP Sara? Let's focus on that. This is called first principles way of thinking. Sisimplify mo kung ano ba talaga ang issue dito. Ang issue ay hindi kung tatanggalin ba siya o gusto ba siya tanggalin o hindi. Pero ang issue ay may ginawa ba siyang mali. Yun ang tamang tanong. Ngayon, kung may ginawa siyang mali at matatanggal siya sa kanyang posisyon at hindi na siya pwede tumakbo, ay yun yung parusa sa mga nagawa niyang mali at nagawa niyang illegal. And that's the just and right way to do things para magkaroon ng accountability sa ganitong mga katiwalian. Ang tanong natin ngayon, may nagawa ba si Sara Duterte na mali, na illegal, na labag sa batas, na katiwalian, na paglulustay? There are 7 articles of impeachment. Pito mga kababayan, pito talaga. Yung articles of impeachment offenses. Okay. So ano ba yung mga offenses na ginawa? Pakinggan natin mga kababayan. Yung violation dito is betrayal of public trust, high crimes, and constitutional breach. Nag-threaten siya ng isang presidente, Speaker of the House at First Lady. Yun. Yan may commercial. Dali lang mga kababayan. Speaker of the House at First Lady. May ebidensya ba yan? Yes. Meron. Yung ebidensya, siya mismo. Nag-live siya. Maraming nakanood. Libo-libo ang nakakita nito. Hindi lang libo, umabot na ng milyon. Na sinabi ni VP Sara, no joke. No joke, no joke. Ng isang tao na patayin si BBM, First Lady at Martin Romualdez pag siya daw ay napatay. Merong ebidensya, may offense at may violation. Sunod na article, yung article number 2, graft and corruption and also betrayal of public trust. Mayroon. Yung misuse of 612 million of confidential funds. May ebidensya ba yun? Yes, maraming ebidensya. Yung mga ebidensya is from the COA mismo. Yung mga disallowed na mga ginamit at yung mga mali-maling mga pangalan at mga peking mga pangalan at mga iba't ibang mga signatories na hindi naman totoong tao. Yan po ay ebidensya na may paglulustay na nangyari at misuse sa paggamit ng confidential fund. Sunod naman, yung pangatlo, bribery, graft, betrayal of public trust. Ito na ngayon, ang offense dito ay nung binribe niya. Nagbigay siya ng 50,000 isang envelope per month sa mga DepEd officials. 9 months yun mga kababayan. 9 months. Po yan. Meron ang ebidensya doon, meron tayong testigo at may paper trail yan. At hindi lang isang testigo, marami yan. Marami sila. Dito? O yan, as a lay person, tinitignan mo lang to. The evidence itself is not even the complete evidence. Partial pa lang to. And there looks like there is probable cause at the very least, di ba? Article 4, constitutional violation of betrayal of public trust dahil unexplained wealth and salary discrepancies. Ito ngayon, bubuksan ang kanyang bank accounts at bubusisihin yung pera ng mga Duterte at specifically pera ni Sara Duterte. Dito natin malalaman kung unexplained wealth ba talaga to o kaya may rason kung bakit tumaas yung kanyang assets by 4 times. 4 times. Laki naman, 4 times. In the span of mga 10 years. Sunod naman, Article 5, high crimes, murder, that's murder, high crime, and betrayal of public trust. Ano ba yung offense dito? Yung involvement niya sa mga EJK at mga murder conspiracies. Ngayon, titingnan natin kung anong connection ni VP Sara nung panahon niya bilang isang mayor dun sa mga EJK sa nangyari. Pag mapatunayan na meron, that's another article that is impeachable. Next naman, Article 6, high crimes ulit, constitutional breach. Ito yung mga political destabilization niya, sedition at insurrection efforts niya. Along with this is yung hindi niya pag-attend ng SONA, yung pag-boycott niya nun, tapos yung pagtawag niya sa sarili niya na designated survivor, tapos yung nag-a-attend siya at nag-head ng mga rallies calling for BBM to resign. Yan. Marami po yan. Marami. At yung being uncooperative dun sa mga congressional hearings and Senate hearings and hindi nagbibigay ng tamang sagot.
That is all part of this article, that Article 6 that they're going to be presenting. And in Article 7, yun yung totality of conduct naman. Cumulative misconduct across Articles 1 to 6, dito nila pinapakita lahat ng ginawa ni Sara, kung may nagawa ba siyang mali o wala. Yan po ang hinaharap ni Sara Duterte. Ngayon, habang binabanggit ko sa inyo na may mga ebidensya na itong mga offenses na nagawa niya, witch hunt pa ba to? Sa kasalukuyan niyang ginawang interview with Karen Davila, in-explain niya deep. So, mga kababayan, nakita natin na talagang they are preventing VP Sara, itong mga senado natin, mga senador natin, na matuloy ang impeachment trial, mga kababayan, because lalabas ang lahat ng mga ebidensya, lalabas lahat ng mga katotohanan laban sa VP Sara, kay VP Sara, mga kababayan. Kaya itong mga senador natin, ginagawa tayong walang alam. Ang mali, ginagawa nilang tama. Ang tama, ginagawa nilang mali, mga kababayan. Kaya sana ang mga taong bayan naman, magising na kayo, mga kababayan. Wake up na, mga kababayan. Ang mga senador natin, hindi naman sila nagdilingkod sa sambayan ng Pilipino. Lalong-lalo na yung mga Duterte Black na yan. Robin Hood, Bongo, Bato. Lalo na ngayon, papasok na naman si Marcoleta. Yung magkapatid na Bilyar, magkapatid na Jinggoy, magkapatid ng Cayetano. Lalo naman Cayetano na yan, ang aagaw ng kingdom. Diba? Yung Makati gusto nilang agawin eh. Nakuha na nga ang party ng Makati. Kaya yan, Tolpo Brothers, ganun din. Diba? So tayo mga mamamayan, may power tayo. Pagdating ng eleksyon, magboto tayo ng tama, mga kababayan. Nasa kamay natin ang batas din. Katulad yan si Escudero, yan, patapos na yan. Si Mig Suberi, patapos na yan. Si Peter Cayetano, paalis na yan. Si Villanueva, paalis na yan. Si Jinggoy, tsaka si GB, paalis na rin yan sa 2028. Mga yan, alisin na natin sa Senado, mga kababayan. Kasi itong mga senador natin, hindi sila naglilingkod sa taong bayan, kundi naglilingkod sila sa mga Duterte, mga kababayan. Kawawa bayan natin kapag Duterte ang mamumuno sa bayan natin, mga kababayan. Puro paninira lang ang kanilang ginagawa. Kaya sana matuloy itong impeachment. Pagdasal natin, mga kababayan, na matuloy itong impeachment. Makita ng taong bayan at magbagong isip ng mga ilang senador. Lalo na may papasok na panibagong mga senador na 12, mga kababayan. At mabuksan ang kanilang budhi, mabuksan ang kanilang kaisipan sa katotohanan, mga kababayan. O siya, mga kababayan, maraming salamat sa inyong oras, sa inyong time, sa inyong pakikinig. At please don't forget to subscribe, comment, and like, mga kababayan, sa ating munting vlog. Maraming salamat po sa inyo lahat. Muli, maraming salamat sa ating mga kababayan, mga OFW sa Amerika, sa Europe, Asia, at saan man sulok ng mundo. Mag-ingat po kayo, mga kababayan. At dito sa Luzon, Visayas at Mindanao, maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Ingat sa ating lahat. Maraming salamat. God bless us all. O siya, sige, dito na lang habang nag-aantay po ako ng pasahero, mga kababayan. Dito sa amin pa lang, sa Camarin, Caloocan, mga kababayan. Nag-abang pa ng pasahero. Wala pang pumapasok sa ating booking, mga kababayan. O siya, sige, maraming salamat po muli. God bless us all. Bye bye.